Matapos malaglag ng Denver Nuggets sa OKC sa Game 7, si Nikola Jokic sa next 2 days iinom muna ng maraming beer, ang bagay na hindi na yata magagawa ni Luka. Pero sa dami ng beer atang iinumin ni Jokic para magpapatrade, na-limit si Nikola Jokic sa 9 attempts sa Game 7. Mukhang alam na rin ni Jokic na hindi sila mananalo. Hindi na kasi ganun lumalaban yung lineup nila, injured pa yung dalawang core player. Nasayang na naman yung title window para kay Nikola. Wala kasi silang solid bench player kumpara nung last year. Buti nga nakalusot pa sila kay Paul George nang sinubukan ni Calvin Booth na makipag-trade sa Clippers dati para kay PG. Kapalit ni Brown, Strother at ni Watson. Buti hindi natuloy. Nag-declare naman agad si Jamal Murray na next year babalik ulit sila at magsisimula na siyang bumalik ng gym. Ang goal kasi sa Denver makabuo ng panlaban na lineup tulad ng 2023. May problema nga lang sa Nuggets dahil sa bagong collective bargain agreement. Nalilimit sila sa mga player na pwedeng ma-assign. Mostly pa na mga role player ngayon nagiging play safe. Hindi mostly naghahabol ng championship, naghahabol kasi ng kontrata. So paano nasabi? Dahil ilang player ang lumipat dahil sa contract. Wala nang player ang masyadong nagpapababa ng kontrata ngayon. Dahil yung iba nasa pagalingan pa lang, yung iba naman nasa pasarapan na ng buhay. Kailangan mag-decide ng Nuggets na mag-trade ng isang player sa lineup nila dahil over na sila sa first tax apron. Magte-take effect pa ang kontrata ni Jamal Murray. May combine agad na $100 million mahigit si Jokic at si Jamal Murray pa lang next year. May expected pang kontratang papasok kay Nikola, 3 taon na $227 million. Matagal na rin kasi magkakasama yung tatlong player, si MPJ, Jamal Murray at si Jokic, kaya lumalaki ang kontrata ng mga player, kaya nagiging apektado talaga yung mga team. Kaya kada rule na merong i-implement, merong tatamaan dun. Kung hindi nagkaroon ng bagong CBA rule, baka pwede pang ma-retain talaga eh. Si Aaron Gordon may bagong contract, magte-take effect na rin kasabay ni Jamal Murray. Si MPJ naman matagal nang ikino-connect sa trade. Pero mukhang hindi rin siya matitrade eh. Kailangan din kasi mamili sa pagitan ni MPJ at ni Aaron Gordon kung sino ang iti-trade. Si MPJ nag-struggle ng matindi sa playoffs, minsan din sa regular season. Siya din yung player na makakasabay ni Nikola Jokic kung sakaling pumirma ng kontrata. Kaya possible ang kahantungan ng Denver Nuggets ay katulad ng sa Phoenix Suns dati na malalaki yung kontrata ng player, hindi sila makabuo ng lineup pero at least wala silang Bradley Beal. Si Russell Westbrook naman, syempre binabanatan pa rin ng mga fans dahil nga hindi maganda ang last run niya sa playoffs ngayon. Nasa 9 points, 2 rebounds, 2 turnover, 34% sa field at 21% sa 3-point area. Negative 92 pa siya sa plus-minus rating. Malayo sa first round performance niya kahit sa regular season performance. Ang binabato pa ng mga fans kay Westbrook na kasama niya na ang prime Jokic, KD, Harden, Kawhi, Paul George, LeBron at AD, wala pa rin championship na nakuha si Westbrook. Hindi rin direktang sinagot ni Westbrook kung tatanggapin niya ba ang player option sa Nuggets pagdating ng offseason. Dahil wala na rin naman masyadong option para kay Westbrook, tanging si Nikola Jokic nga lang ang nagtiwala sa kanya. Kino-call out na rin ng ibang mga fans, analysts at scout na kailangan na mag-retire ni Westbrook. Going 37 na siya next season. Hindi rin naman nag-i-improve ang 3-point shooting at jump shot ni Westbrook na ngayong era ito na yung ginagamit ng mga older player. Di bali si CP3 meron siyang mid-range shot kahit paano. Si Westbrook mostly inside the paint pa rin yung galawan. Minsan nga sumasablay na rin kahit yung layup eh. Kung maglalaro pa rin si Westbrook, best team pa rin sa kanya Nuggets dahil kay Nikola Jokic. Dahil sa regular season, nagagawa pa rin mabigyan ng magandang play ni Jokic itong si Westbrook. Ang problema nga lang, ang gumawa ng mga play na yon si Coach Mike Malone na wala na rin sa Denver Nuggets ngayon. Kaya kailangan din mag-decide ngayon ni Westbrook kung mag-i-stay siya or lilipat ng team or kaya tuluyan na talaga mag-retire.